Papaalam tayo kung pwede ba natin ipasok tong bike. Pwede ipasok tong bike. Paalam tayo. Wala kasing lock yung bike natin. Ayan ang mga tropa natin dito. Okay, gusto tayo. Thank you. Let's go! Yun yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, galaw-galaw. Lagi tayong gumalaw para lagi tayo may pera sa bulsa. Hindi po pwede yung magreklamo lang tayo palagi. Kailangan gumagawa tayo ng paraan. So sa mga tropa natin dyan na may mga balak magnegosyo, kahit munting negosyo gawin nyo habang hindi pa huli ang lahat. Actually, well, hindi pa naman talaga huli ang lahat. Dahil hawak talaga natin yung oras natin. Nasasayang yung pagkakataon na kumita tayo, nasasayang yung mga panahon na dapat ginugugol natin para hindi tayo mahirapan sa pera. Maraming paraan mga tropa, maniwala kayo sa akin. Hindi naman kailangan napakalaki ng kailangan mong puhunan. Kasi lahat naman nagsisimula sa ganun. Hindi naman pwedeng gusto mo agad, big time ka kaagad eh. Ako nga, sa dami ng business na sinubukan ko, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na kumikita na. Medyo matagal yung traffic dito, gawa ng ginagawa yung mga kable. So syempre kailangan sumunod tayo sa traffic. Ito yung sinasabi ko eh, pag nakabike, sumunod pa rin tayo sa traffic. Kahit sinasabi na wala tayong lisensya, sumunod pa rin tayo. Kasi for safety pa rin natin yan mga tropa. Let's go. Alright, dire-diretso na tayo. Woo! Ayoko mo. Uy, may tropa ako nagbabike din. Ayos. Feeling ko mga ilang buwan pa lahat magbabike na. Aaray talaga kayo sa presyo ng gas. Hindi na bababa yan, maniwala kayo sa akin. Kumikita na yung mga oligarko, kaya hindi nila ibababa yung presyo ng gasolina. Kahit na matapos yung gera, hindi na bababa yung presyo na yan. Dahil magpapayaman at magpapayaman yung mga hayok sa pera. Imagine nyo, 90 pesos 1 litro. Tapos ang sahod mo sa isang kumpanya, minimum, pagkain mo pa, Diyos ko po, ano nang matitira sa pamilya mo? Sabihin na natin, sasabihin nyo wala kayong pambili, pero kailangan nyo pag-ipunan. Hindi naman kailangan mamahaling bike yung bibili nyo eh. Kahit yung budget friendly lang na bike, ang mahalaga may magamit kayo. Saka na kayo bumili ng magandang klase kapag nakapag-ipon na kayo. Maniwala kayo sa akin, napakalaki ng matitipid nyo. Maganda pa sa kalusugan. Pero ako may motor ako, may kotse ako. Ginagamit ko yun o gagamitin ko yun kapag kailangan na. Halimbawa umuulan, magkukotse ako. Kapag hindi na kayang i-bike, magmumotor ako. Ganun bagay. Hindi ko naman sinabi na mag-bike kayo sa lahat ng oras. Pero hanggat maaari, kung pwede mag-bike, mag-bike. Pero frankly speaking, hindi talaga ako mag-bike kung hindi tumaas ang gasolina ng 90 pesos. Magmumotor pa rin ako kasi kaya pa nung time na yun eh. Yung 54 pesos lang, kaya ko pa yun. Kasi nga may business naman ako eh. Pero nung nag-90 na, walang Diyo, talagang ramdam ko. Tipin mo, 1,000, 1 linggo. Walang iya, ano yun? Kawawang Pilipino. Kwentuhan lang tayo ha, hanggang makarating tayo ng bahay. Yun lang, paangat, minto. Diretso ka. Diretso ka. Diretso ka. Diretso ka. O diba, kaya natin. Kaya natin. Senyas tayo, kakaliwa tayo. Alright. Ito yung kagandahan ng may shock sa harap oh. Kahit lubak oh, hindi masakit sa braso. Grabe yung lubak dito ng ano. Nawala na yung simento eh, natira na yung mga graba.
Manipis ang semento, manipis ang timpla. Alright. Lalim na na. Buti na lang, nauna yung tricycle. Nakita natin. Okay. Balik tayo ng bahay. Matumal yung laruan natin mga tropa. Dati nagdi-deliver ako ng 10, 20 sa loob ng isang linggo. Ngayon, swerte na makalima. Pero magpapasalamat pa rin ako. Kasi syempre, hindi naman tayo nasisiro sa isang araw. Sarap mag-bike! Mainit lang talaga. Partida, wala pa akong jacket niyan. Pag nakamotor ako, nagja-jacket ako. Baliktad no? Basta hindi kayo takot mangitim. Pero kung takot kayo mangitim, huwag na kayo mag-bike. Kotse na lang kayo. Or pwede naman magsuot kayo ng mga protection laban sa araw, tulad ng mga binablog ko. Kasi ngayong araw trip ko magpainit Dito tayo sa lilim ng puno. Dami pa tayong gagawin. Mamimili pa tayo ng paninda, maglalaba pa tayo. Minsan yung seltang rest day hindi na angkop kasi syempre yung trabaho mo, for example 1 linggo, tapos meron kang pahinga na 2 araw. Syempre yung mga gagawin mo dapat nung sa loob ng 1 linggo na hindi mo nagawa, may ipon ngayon yun. Gagawin mo ngayon yung sa tinatawag nating rest day. Hindi dapat rest day. Daan ulit tayo dito. Sana hindi tayo pagalitan. Iwas na lang tayo. Daan po. Ingat lang tayo, ingat. Iwas tayo. May bako. May bako. May bako. Ito ang advantage ng nakabike. Kaya ba ng nakamotor to? Hindi. Mga nakabike na makakagawa nito. Iwas tayo, iwas. Daming alambre. Ikiraan po. Huwag lang mapaplat yung gulong natin. Daming madadaan ng alambre tsaka pako. Okay. Kalagpas na tayo. Bike na ulit tayo. Huwag lang tumusok yung alambre. Huwag lang tutusok yung alambre. Kasi kung hindi tayo dito dadaan, layo nang iikutin natin. Pag dito tayo sa loob ng mabuhay dadaan, so paikot yan, tapos doon ng labas. Mantalan dito dire-diretso. Tapos isang option natin, doon sa simbahan naman, layo din. Kaya itong daanan na to, shortcut talaga to. Buti na lang nakabike tayo. Nagamit natin yung shortcut. Nagamit natin yung pinagbabawal na technique. Kahit nakamotor ka pa, mauunahan pa rin kita. Dito ako dadaan shortcut. Okay, lapit na tayo sa bahay. Mga 1 kilometro na lang, bahay na tayo. Let's go. So maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Another walang kwentang content ba? So lagi ko sinasabi mga tropa, hindi pa huli yan lahat. Magnegosyo kayo. Habang bata pa yung mga kabataan na makakapanood nito, mag-isip na kayo ng negosyo para meron kayong extra income bukod sa baon na binibigay sa inyo. Meron akong tips, pag may baon kayo, pag may sobra, ipunin nyo. Tapos yung maiipon nyo, yun ang gagawin yung puhunan para meron kayong pera palagi. Hindi yung aasa kayo kay nanay at tatay. Sinasabi ko to kasi dati, hindi ko ginawa yun
Asa lang ako sa nanay at tatay ko. Nangungupit pa ako. Dapat pala noon pa. Asa na-realize ko nung nagkapamilya na ako, kailangan kong magdoble. Doble trabaho, doble sikap, lahat. Hanggat maaari nga, triple. Hindi lang doble. Okay, lapit na tayo. Lapit na tayo sa Extraordinary Homes. Chill ride lang tayo. Hindi sumakit yung hita ko. Sarap. Nasasanay na yung ano natin, yung paa natin. Yun, sasanay na yung paa natin. Pasadyang wala lang paahon talaga dito. Kung ikukumpara mo dun sa papuntang Wyatt na puro paahon. Pero bala ko sa first day, bukas, first shift na ako, pang umaga, bala ko ito gamitin. Try ko kung mahirapan pa rin ba ako. After na 1 week na training natin, gamit yung gravel bike, titignan ko kung kakayanin ko na tong fat bike. Mahabang paahon. Although nakaya ko siya 2 beses, nung unang 2 vlog natin ng pagbabike, si Taba yung gamit ko, itong fat bike yung gamit ko. Abangan nyo bukas. Orasan natin kung ilang minuto ba ang babiyahin natin o gugugulin natin kapag may tayo dito ng around 4:30. Check natin yung gulong natin mamaya, baka may nakabaon na baka may nakabaon na alambre, kasi yung dinaanan natin dahil alambre. Let's go, 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 go. Nandito na tayo sa aming munting subdivision, Extraordinary Homes. Bakit extraordinary? Tingnan nyo naman yung parking dito. Imbis na iiwas sa kalsada, talagang nakaharap pa. Di ba? Tingnan nyo mga parking dito. Di ba? Parang sinasabi na kasama sa titulo. Pero ako sa kalsada rin ako nakapark. Pero ako inaakyat ko sa gutter. Kulang nga lang, idikit ko doon sa unit hindi ako pwede magreklamo dahil ako rin nakapark din yung sasakyan ko sa kalsada. Kaya yung iba dito, yung mga nasa tapat ng creek, nagagawa ng parking nila sa tapat. Ayan, tulad nyan. Para doon na sila magpapark. Para yung sasakyan nila hindi na sa kalsada nakapark. Safe nga naman, di ba? Ayan yung sasakyan ko. Mukhang kawawa. Ay, salamat. Nandito na tayo. So hanggang sa susunod mga tropa. Maraming salamat. Ito pa si Tonton. Peace. Bye bye.